healer of souls, community hero, and a voice for the voiceless. From international wards to the heart of the City of Pines, he is redefining mental health advocacy in the Philippines. A multi-awarded nurse, founder of Anxiety and Depression Support Group Baguio, and your partner in mental wellness. Let us all welcome Dr. Ricky Balikdang Ducas Jr. Yes, mga katok! Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Monday na naman. At eto, holiday bukas. Kaya okay lang na magpuyat. May karapatan kayong magpuyat, mga katok. No! Eto na nga. Punong-puno at sisikliglig. Umaapaw po ang ating episode ngayon. Dahil ito-travel namin kayo mula dito sa Baguio, sa City of Pines, hanggang sa mga pinuntahan naming mga events at mamaya-maya malalaman mo yan sa ka-feature. Tama ba? At mga katok, eto na nga. Syempre, ngayong gabi, no, babasagin natin ang katahimikan at stigma na bumabalot sa usaping HIV. Kasama ang ating mga eksperto. Ayan, pag-usapan natin, ano nga ba ang kailangan pa nating alamin? Let's have a closer lens, no, on this particular topic na HIV. At ano pa, mga programa na pwede nating i-share, no, dahil nandito po yung mga expert natin, mas alam po nila, mas maalam po sila sa programa at papaano ito tumatakbo. At the same time, paano ito nakakatulong, of course, no, sa usaping HIV. Pero bago ang lahat, please share, like, comment, no, ang ating episode ngayon. Ayan, malay mo darating na yung sponsor natin, no? May mga pa-live, may pa-raffle na tayo soon. O, di ba? Pwedeng i-raffle natin yung guest natin mamaya, charing. Ayan sakto nakita ko ng nanay ko sa live, ba't hindi pa daw ako umuwi? Yeah, dire-diretso po ang trabaho natin. Anyways, ayan, i-share ninyo. And pwede po kayong mag-real talk. Ayan, sa mga gusto nyong i-real talk, meron po sa aming sa screen, sa side ng yung screen. Ayan po ang direct number natin. Pwede po kayong mag-text dyan. Pwede kayong magpabate. No, at the same time, pwede pong i-shout out kung sinong gusto nyo i-shout out. Pwede yung i-shout out yung mga kabarangay nyo na walang pakialam ngayon dahil ngayon, walang pasok bukas. Kayo walang pakialam kung nag-iingay. Ayan, okay? O, ito. Recently lang. O, diba? Nilabas sa Daily Tribune at saka sa mga iba't ibang pahayagan, no? Ayan, yung reaction natin about sa statement ni Senator Robin Padilla. Of course, ayan. Yeah, 'di ba? Ibuksan natin ang usaping ito sa itaas natin sa antas ng usaping ito. Hindi lang dapat pinag-uusapan na dahil trip-trip lang natin. No, pag-usapan natin sa maayos, no, na pamamaraan. At the same time, syempre, ayan, mas maalam ka dapat, no, pag sinasabi mo ito. Hindi dahil gusto mo lang mapag-usapan ka, kundi dahil gusto mong makatulong sa isyung ito. No, dahil naman na-mention ni Senator Robin Padilla, di ba? Ayan, alam mo yan, lumaki ka ng Baguio, sir. Baka naman. Oo, alam mo naman yung culture of inayan natin dito, di ba? Sabi nga nila, di ba? Political prudence, di ba? Yan dapat ang natutunan natin dito sa syudad. Political prudence, 'di ba? At inayan culture natin na kung saan wag ka nang magsalita kung alam mo naman makakasama, lalo na kung mas influential ka na tao, 'di ba? Ayan, yun lang naman natin gusto nating iparating. Kasi hindi lahat po ng kausaping mental health tulad po ng nasabi ninyo. Ang usaping mental health po ay marami pong usapin yan. Unang-una dyan ang mental illness. Yan po yung nasabi ninyo. Of course, neurologic. Ayan, sakit, mga stroke, Alzheimer's, dementia, etc. And of course, substance abuse. Alam mo yan. Hindi na kailangan sabihin, di ba? Diyos ko, bata pa lang ako, nagkita na tayo. Tapos, alam mo na, di ba? Substance abuse. Alam mo yan. Kaya dapat mas maalam tayo ngayon, mas maunawain tayo. Hindi lang natin i-confine ang usaping mental health sa depression. Okay? Ayan, sir. Ayan, ibukas natin, no, ang usaping ito. Sana pag makakyat ka ng Baguio, magkita tayo. Anyways, shout out din sa mga taxi driver. May batas po tayo, 'di ba? Na kung saan meron po tayong 10-second rule, 'di ba? Na bawal mag-stop muna tayo sa pedestrian, no? 'di ba? Kasi alam nyo, karanasan ko yan noon, no? Diyan sa may session, harurot talaga yung
mga drivers natin noon dyan, no, na banda. Yan, nag-file po tayo ng complaint. Alam niyo po, sabi ng LTO or LTFRB that time, pinagalitan pa rin niya yung kahit nandoon sa pedestrian, nandun ako sa pedestrian noon, no? At kahit wala sa pedestrian, driver pa rin ang masisisi. Bakit? Sila ang may control ng manubela. Yan ang sabi. O, di ba? Kaya naman, i-apply na natin yung mga kuwan natin, no? Sundin natin ang batas trapiko, hindi porket umuulan. Sir naman, no? Oo, pag nasa pedestrian, 10 seconds stop ka, kahit may walang tumatawid, kahit kasi hodang may tumatawid, okay, gawin po natin, no? Kasi nga, may nakita tayo, muntik mabangga. Kakilala pa natin. Gusto mo i-announce ko yung number mo dito. Yung plate number mo. Kung walang gagawing action on this, pwede nating i-announce dito. No, tawagan natin, LTFRB, i-phone patch natin. Pwede natin gawin yan. Okay? Ayan. Yan ang mga ating mga issues na kailangan ng katok at ka-real talk. Ayan. Kaya naman, ito na. Bago ko ipakilala ang guest natin, maghanap buhay muna tayo. Oo. Meron na ba? Ayan. Yung Choose Life natin. May bagong branch kami, Choose Life, dyan sa may Trancoville. Ayan. Dyan sa may Trancoville, ayan. Yakap Gamot Provider po siya. Registered po siya. Ayan. So, pwede po kayong pumunta sa inyong health centers, kunin ang mga prescription. Pwede nyo pong puntahan lahat po ng mga Choose Life branches po na nandito sa Baguio. Pwede nyo pong puntahan, kunin po yung mga gamot na kailangan. Ayan. Libre po yan, ha. Under PhilHealth Yakap Gamot. Okay? Okay, ayan, panoorin ninyo. Welcome to Choose Life Pharmacy and Multi-Specialty Clinic, your pharmacy with advocacy, providing quality, compassionate, and reliable healthcare for you and your family. We offer services in internal medicine, dermatology, counseling, general and adult psychiatry, and neurodementia care. Here at Choose Life, we treat you with care, respect, and dedication. Visit us at Piao Yen Shopesville Building, Bonifacio Street, or Kisambin Street, Baguio City. Choose Life, your pharmacy with advocacy. Isang pangarap at may isang buhay. Ngayon, kilalanin natin ang HIV, mga katok. Salubungin natin ng may bukas na puso't isipan ang ating mga panauhin o guest. Panoorin natin to. Ladies and gentlemen, let us welcome a true champion of public health sa ating rehiyon. Siya ang tumatayong Regional Program Manager ng Department of Health, National AIDS and STI Prevention and Control Program para sa Cordillera Administrative Region. Sa ilalim ng kanyang liderato, hindi lang basta programa ang naisulong, kundi isang movement para sa kalusugan at dignidad ng bawat mamamayan. Kilala siya bilang utak sa likod ng Project Namnama, ang inisyatibong nagdadala ng nurturing awareness at mobilizing networks sa bawat sulok ng Cordillera. Mula sa sikat na Namnama on Wheels hanggang sa kauna-unahang Park and Test Drive-Thru Initiative sa Baguio, ginawa niyang accessible, mabilis at higit sa lahat judgment-free ang HIV prevention services. Dahil sa kanyang advokasya, mas pinalakas ang rollout ng HIV self-testing kits at siniguro na bawat probinsya sa Cordillera ay may sariling treatment hub. Dahil naniniwala siya na hindi hadlang ang layo ng lugar sa pagkuha ng serbisyong medikal. He is a staunch advocate of U equals U or undetectable equals untransmittable. At walang sawang lumalaban para sa confidentiality, edukasyon, at pagtatapos ng stigma laban sa HIV/AIDS. Isang mainit na pagtanggap para sa ating public health leader, ang Regional Program Manager ng DOH CAR, Mr. Darwin Francisco Babon. Yes, mga katok!
eto na ang una sa ating mga guests, Sir Darwin Francisco Babon from DOH, CHDCAR, Regional Program Manager for HIV/AIDS and other programs. Yung other programs siya pong magsasabi. Sir Darwin, bati po! Ayan, good evening po sa ating mga kakatok, no, Dr. Ricky, and of course, magandang gabi po at maulan na gabi po sa ating lahat. Wow, nagtipid bumati ni Sir Darwin. Oo nga. Kumusta na po kayo? Eto, busy pa rin no, sa ating mga commitments din with the Department of Health. Okay. And of course, meron din tayong, sabi mo nga kanina, choose life, choose wellness. So tayo po ngayon ay naka-wellness leave. Tama. Ako din. Ayan. Mga naka-wellness leave kami. My God. Anyways, ayan, sabi ko nga kanina, marami po siyang hawak na program. Tama, Sir Darwin, no? That's right, sir. Yes. Aside from HIV/AIDS, ano pa po yung program na kailangan malaman po ng mga manonood natin? Alright. Pero bago yan, Doc Ricky, no, Uh-uh. we just like to say na we are truly grateful for this opportunity na ma-invite My dito pleasure. sa inyong programa. No? So, pinapanood lang po namin ito ng mga ilang araw na, ng ilang linggo, ng mga nakaraan. And this is truly inspirational. So, isang privilege po ang maimbitahan ng isang Dr. Ricky Ducas sa Salamat programa, din, sir. nakatalk, and para po mapag-usapan yung mga relevant issues. So, Correct. maliban po sa STI at HIV, tayo din po ay may hawak ng viral hepatitis program. Naku, Yun. napaka-relevant yan Oo ngayon. nga. No? And of course, hawak din po natin, pinagkatiwala po ng ating regional director, ang programang Traditional Alternative Healthcare Oh, Program. So, yes. medyo bago yan. Although luma na, no, kung baga Correct. titingnan natin. Pero Oo. we are reintroducing the program to the Cordilleran people. Kumbaga, ito yung IP Health. Maliban sa indigenous people's health, tinitingnan din po natin, Dr. Ricky, kung ano pa ba ang mga alternative medicines and modalities na ginagawa dito sa Yun. Cordillera na bago pa pumasok ang Western medicine, pinapakinabangan na ng ating mga Correct. ninuno. Oo. Ay, maganda yan, no? Incorporation, no? Yes. Yeah, incorporate natin yung mga traditional meds natin. Sabi nga nila, 'di ba, tulad ng pag-aaral natin, no, yung mga nakakatulong, no, i-keep mo, then i-unlearn mo yung hindi nakakatulong. Parang ganun yan, no? Ipagpatuloy yung mga practice before na nakakatulong. That's Tama. right. And going back, mauna mo muna tayo sa HIV/AIDS program. Mhm. Oo. Sa HIV/AIDS program, paano na po at gaano kalayo na pong nakarating ng programa natin pagdating po sa community natin? Okay. At the regional level, ang tinitingnan po natin, Dr. Ricky, is una, we compare data, no? Syempre yung tinitingnan po natin yung ating 95, 95, 95. So, let me explain briefly, no? Correct. Dapat 95% ng ating mga kababayan na infected ng HIV, alam nila na sila po ay infected. At dapat po, 95% nung alam nila ang kanilang HIV status, sila po ay nagagamot. That's why Ayun. it's very important na meron po Correct. tayong mga treatment facilities all over the region to make the services accessible sa ating mga kababayan, no? Hindi ibig sabihin na available sa Cordillera ang gamot, accessible na 'yon, no? We're talking about distance here, no? Correct. Not just distance, pero yung accessibility in a sense na kapag gusto ba nilang maka-avail ng serbisyo ay komportable silang makakuha ng serbisyo. Yun yung Yun. iniisip natin. Oo. And most importantly, dapat yung treatment nag-work. Correct. That's why 95% dapat ay sinasabi natin na virally suppressed. Ibig sabihin, nag-work ba yung treatment at bumababa ba ang virus sa katawan? Yun ang minomonitor natin, no? And ngayon, sabi nila, tumataas ang number ng mga HIV cases po natin, no? Ano ang positive implication po nito? Para kasi nakikita nila, parang eto na nga, no? Tumaas yung number, so alarming, parang gano'n, no? Pero hindi alam ng tao, is there any positive implication with regards to this increasing number? I think that's very, very good to address at this point. And that's Yes. why venues or platform like this is important, no? Uh-huh. Tama ka, Dr. Ricky. Kung titingnan natin, what's the positive implications of having that increased in numbers of people living with HIV? Correct. We check, no, na tinitingnan ho natin, more and more of our kababayans here in Cordillera are actually open now into HIV testing. Yun, Okay? tama. So, yun yung nakikita natin, and sa tulong din po ng local government unit natin, we are actually, or they are actually making these services more accessible. Actually, ang tinasabi natin, people-centered care ang ginagawa Ayun. sa HIV program. Kung ano ang applicable sa situation mo. For example, kung yung time mo is you are not available on, the regular office hours where most of our clinics are open,
ang ating mga local government units ay gumagawa ng paraan, no? Yun, So they opo. innovate. Kumbaga kung ano ba yung tawag ng pangangailangan, yun po yung tinitingnan nila ngayon. So that's good thing na tinitingnan ho natin. At ang kagandahan ng early diagnosis nga, no? Nakikita kasi natin ngayon, Dr. Ricky, no, in our cases, yung mga natitest po natin ngayon ay asymptomatic. Ibig sabihin, wala pa Oo, silang sintomas. symptoms. So, meaning to say, these are possibly new Okay. infections. So, meaning to say, early na na-detect, early then silang maling to treatment. So, yun yung Okay. kagandahan. So, we're just looking at the increasing numbers. Pero behind that numbers are actually group of people working together. It's the entire community, no, working together to produce that number. So to have that number. So dapat ang titingnan ho natin dito, hindi ho tumataas ang kaso dahil posible din naman, no, talaga na there is an ongoing transmission. Correct. Pero nandun pa rin tayo sa point na these people have been infected for quite some time already and ngayon sila natitest. Correct. So And siguro, ito yung effect ng magandang surveillance. Yes. At ito is binibigyan na ng pansin. Nagkakaroon ng numero. that's right. Yes. Kaya, from these numbers, dito rin nila binibase kung ano yung mga program na pwede pa nating i-expand. And of course, culturally sensitive, dito nga sa Cordillera, di ba, na approach. At the same time, kung ano pa yung mga iba't ibang pamamaraan na pwedeng gawin. Tulad ng ano po yung mga programa na ito na sabi niyo kanina na accessible, hindi lang accessible, kundi dapat kapag kailangan, meron talaga na nandoon. Ano po yung mga halimbawa po na program na ito? Okay. Traditionally, Dr. Ricky, ang HIV testing services natin are available plainly and mainly in the facility setting. So doon lang sila pwedeng makapag-avail, no, ng HIV services. Yes. But as we innovate together with our various partners, we look at possibilities na paano kung ilapit natin yung services doon sa mga high risk and vulnerable individuals talaga na gustong magpa-test. It's just that nawala silang opportunity to visit a clinic. Yun. That's why nagkaroon ho tayo ng mga programa under Project Namnama. For example, Project yung atin Namnama. pong Namnama on Nandun Wheels. tayo nun. No? Yes. Oo, natukayan natin yun. So, Namnama on Wheels is on, parang we bring services to the different settings like schools, workplaces, and of course sa community level, no. And ang pinaka-importante ngayon na nakikita po natin is yung meet and test. So they can just Meet and test. Yes. Paano po yung meet and test? our vulnerable clients can just book online, no, contact any of our community mobilization officers that are Okay. available, and then if they wish to be tested at the comfort of their own home, the community mobilizers can visit them and do the testing. Wow. So, ganun naka-accessible. So, tayo na ang lumalapit sa mga client. That's right. Oh, no? very good. Ang galing. Then, nabalitaan ko, meron kayong mga sundown testing, Sir Darwin. Tama po ba? Well, sa ngayon, in partnership, no, with the city government of Baguio, no, Yes. the Baguio HSO, I think my good friend and co-guest here, Miss Gay, will Ay, introduce papakilala ba natin siya? Yes, of course, no. Baka kasi sige. last episode dito pag hindi natin siya papakilala, no. So, tandaan ho natin na siya po ang may hawak ng main switch. Oo, tama. No, dito po sa studio na ito. So, nandiyan po sa Papatayan ilalim ng tayo paa ng niya. ilaw. Tutulak niya Ayan. yung camera, sabotage. More than this advancement, no, Dr. Ricky, Uh-uh. hindi ho natin, we don't own it at the level of the regional office. Okay. It's very important that we recognize our partners really on the Yun, ground, no? yes, So that's true. the local government unit, kasi kami po sa Department of Health, we analyze data and we provide recommendations. At the end of the day, it's still the LGU will act on it. So, going back to your question kanina, yung sa Sundown Clinic, no? Yes. Miss Gay will elaborate later on, but we innovated this together with the city government of Baguio Health Services Office to why not also offer sundown services. So it's a Yun. collaboration. So kaya meron po tayong Namnama Clinic, Baguio HSO Namnama Clinic sa Yan. Baguio Convention Center. Wow. And of course, this was fully equipped, no? And supported by DOH and your program. Tama diba, Sir Darwin? Yes. So doon naman tayo kumbaga, we give our full support to the LGU who wants to innovate. Sana lahat ng program ganyan.
Oo naman. O, di ba? Pero alam ko naman, oo, na lahat naman and equally treated lahat ng programs natin. That's and right. cascaded sa mga community level natin. And speaking of partners, Sir Darwin, no? Pakilala natin yung kasama na natin. Yan, pakilala natin. Kaya, guys, on live, panoorin nyo po kung sino mga kasama natin. Ang ating susunod na panauhin is a true champion of public health dito sa Baguio City. Serving at the forefront of the Baguio City Health Services Office, she is a dedicated professional na kilala sa kanyang passion para sa community health, reproductive health, at HIV prevention. Hindi lang siya basta nasa opisina. She is on the ground, working closely with local partners to make sure no one is left behind. Dahil sa kanyang sipag, sinisiguro niya na ang bawat serbisyong medikal ay inclusive, accessible, at talagang client-centered para sa lahat. In recognition of her tireless advocacy, she was recently honored as the advocate for local HIV and STI response by the Department of Health Cordillera last December 2024. Isang masigabong palakpakan para sa ating katuwang sa pagbuo ng isang empowered at healthy Baguio. Let's welcome Miss Gay Hope Alangsab. Yes, ladies and gentlemen, mga katok, Miss Gay Hope Alangsab. Bati, ma'am. Hello po, maulan at malamig na gabi po sa inyong lahat. Oh, ganda nyo sa screen, no? Ganda yung registration nyo sa screen. Sige, patayin na yung... Hindi, joke. And of course, sabi nga kanina ni Sir Darwin na pag-usapan natin kanina na pinaka-importante talaga that you have to build ang tawag nito, partners. You know, build your partners, protect your partners, and of course, nourish them. Yun ang pinaka siguro na nakita ko personally, no? Para at least maging successful ang program hanggang sa community level. And ang partner po nila is kasama po natin ang advocate for local HIV and STI response. Bumati na po siya kanina, Miss Gay Hope. Miss Gay Hope, na-mention kanina yung sundown testing. Tama po ba? Yeah. This is actually in collaboration with the OHCAR. So, all the materials there were provided by, of course, DOH. And ang... Pati pagkain. Actually, may kape siya. So, welcome Diba? po tayo doon. Well, equip kaya yun. Oo, yeah, of ko naman. Pag Si sinabi Sir Darwin sundown, pa. until what time? Sundown, ibig sabihin, syempre yung mga clients po natin, especially yung mga working po. So, 8 to 5, syempre hindi sila nakaka-pagpa-test. So, it will be open from 2 p.m. to 11 p.m. 2 p.m. to 11 p.m. Oy, tingnan mo. So, wala nang dahilan Yes. na sarado po. 'Di ba? Yeah. Wala pang officers, hindi ka pupunta kasi nga True. feeling mo until office hours Yes, lang. oo. Ngayon hindi na. Hindi na. Until Kasi 11 p.m. until 11 p.m. Saan po ito, ma'am? This is located at yung dati pong triage area kung saan po tayo nagpapaswab noon during the COVID Convention days. Center. Convention Center. So, it is just at the back. Yeah. So, it's Yung triage left wing. 1, 2, and 3. Po yung nakuha natin. So, O, di ba? yes, pwede din po aside from from testing, meron din po tayo tinatawag na park and test. So, magpa-park May ka park and doon, test magte-test ka, pwede ka pang magkape. Park and test. Park and test. Kakaiba to, Yes, Sir it's Darwin. actually an Yes. innovation of both the DOH and the LGU. So, magpa-park ka doon, syempre yung testing lang po Tas naman may natin is biglang 15 papasok, minutes lang. ganon? Yes, 15 minutes. 15 minutes lang naman yung testing natin. So, magpa-park ka lang naman doon ng ilang minutes. Walang papasok sa sasakyan mo. Well, grabe ka naman. Hindi nga, kasi lalabas nga- ka. Ay, lalabas Magpa-park ka. and then you do the test there. Ayun. Yeah. Akala ko, sa loob ng sasakyan, iti-test. Pwede Ay, naman kung pwede. pag yung pasyente is hindi siya comfortable Yun, lumabas. di ba? In Yes. fairness, no? Basta okay sa kanya, no? Yes. Why not? Pwede din. Di ba? And of course, aside from that, ano pa yung mga kinakascade natin sa community level na program? So actually, ayan, si Bonjing po, kung kilala niyo po si Bonjing, actually kasama Yes. dito ang mental health advocacy. Correct. So si Bonjing po is ini-introduce po natin na
parang character po. So, si Bonjing is actually, naglalaman siya ng 5 modules. So, ayan, kasama po dyan sa STI and AIDS. So, mental health advocacy, andyan po siya. Smoking cessation, andyan din po siya. Adolescent reproductive health, and of Yes. course, yung ating substance abuse and bullying. Oy, meron ng bullying. So, etong mga to sa Bonjing, pang ilang taon to, ma'am, pang ilang taon tong program na to? Actually, yung target kasi natin dito is parang nasa 9 years old. 9 years old to hanggang siguro mga junior high. So, incorporated na lahat ng program na Yes, ito dito sa adolescent Bonjing. actually, yes. Ay, galing. Oo. Para at least adolescent pa lang sila. Siyempre, imumulat mo na yung mga ano nila, kaisipan Kaya nila sa Bonjing. mga bagay-bagay, yes. Ah. Si Bon, actually yung lalaki. Si Jing naman yung babae. Babae. Kaya Bonjing. Ayun. O, di ba? So, lahat ng mga yan, ng mga programs natin, nakikita ninyo na ini-implement. At kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga nasa, sa radio, online, kung mapapansin nyo po, grabe po yung mga programang ito. Yun po lagi ang laman ng mga balita natin with regard sa program. Kasi nga po, merong nangyayari. Ayan. Tama po ba, Sir Darwin? That's right. Ayan, at nakabati na at napag-usapan na natin, no? Napasimulan na natin ang usapin with regard sa HIV/AIDS. And punta muna tayo sa Real Talk natin. No, mga kasamahan na, tulungan niyo ako, basahin natin to. Oy, ayan. Sir JJ, ayan. Hi. Ayan, of course, kay Sir Andre Kiambao. Ayan, hello po. Of course, si Sir Romnick Pukay, di ba? Alam mo yan. Sir Darwin Chong, hello from Cavite. Ayan, ang ating advocate din. Nasa Cavite na siya? In fairness ha. Ayan. Tapos dito, kay Randre, layo naman po. Ano yung malayo? Si Sir Darwin. Malayo daw si Sir Yung Darwin Darwin. na Chong, no? Nasa Cavite siya. Ay, ganun ba yun? Yes. O, diba? Sino pa? Basahin natin. Ito partner, no? Si Miss Stephanie Bakay Liquiayo ng shout out daw from Ifugao with Heart. Wow, pinapanood tayo sa Ifugao. Hello, Hagio. Hagio Ifugao. Ifugao. And of course, dito no sa kay Ma'am Jermelina Aquilino Abance. Hello po, maraming salamat sa papuso. Ayan, Aga Nanat, Eunice Nanat Ibardoloza. Nag-mention siya. Hi, Yeah, Ma'am share. Tico. Oo. Hi, Ma'am Tico from FPOP. Sino? Ako yung chapter manager po natin dito sa Baguio. Oh, partners Hello din po. to, mga allies and partners. Tama ba, no? Yes. Ayan. Kay Ma'am Stephanie Bakay Liquiayo, shout out from Ifugao with Heart. Ayan, na-mention ni Sir Darwin kanina. Ayan. Ma'am Melanie Marso, hello po. Ayan. And of course, wow, full force ang mga kasamahan natin from DOH and partners. Ayan. Ako na, sino pa? Hindi natin na-mention. Naku, yung best friend ni Ma'am Gay Hope, no? Yung atin pong Regional Program Officer from the Sustained Health Initiative Sino of the yan? Philippines. Ang ating kaibigang si Godoy Gandia. Wow. Ayan. Ay, Godoy! Oo, very supportive kay Ma'am Gay for Ano na? tonight. Oo nga, hindi siya natulog na maaga para sa'yo. Kaya nga. Di ba masilayan lang talaga ang... Hindi muna siya nag-booking, Ting. Ayan. Hindi live talaga. Sir Chris De Vera, Sagittarius Comiles Calusa, and Lucky Charm. Ayan. And Sir Chris De Vera, shout out po from Salakniban SGI. Ano, dance troupe? Yes, hindi Salak pa. Support dito, group. po ito. Sorry. Ano yung, ano yung dance group? Salakniban po is actually a support group for the PLHIV. Anong PLHIV, ma'am? Person living with HIV. HIV. Oh, yun ha. PLHIV, person living with HIV. Ayan. And of course, ayan, sorry ha, sa Lakniban, ang lakas kasi makadance group. Oo. Tapos may SGI pa sa dulo, Security Guard Incorporated. Taray. That's right. Hindi, sasali sila sa kwan. Sila yung nag-guard ng mga karapatan ng ating mga PLHIV. Oh, ang galing sa Ang galing! Medway. Yes! Ang brainy ng friend natin. Nang dahil dyan, patayan to ng mic. Dapat tayo lang magaling. Kung sinong magaling, siyang uupo sa gitna. Yes. Next time. Oo, tanggalin yung host.
And syempre, Doc Ricky, nandyan din po yun, yung mga staff natin, no? Kasama natin si Sir Wawi Garcia. Hi! Ayan. Sir Robbie. And of course, Sir Darwin at Ma'am, ito ha. Ayan, National to na News. Ayan, Sir Emil Peredo. Ayan, DJ. Wow. Ayan. And of course, National Media Outfit siya. Hi, Sir! Ayan, no? Pwede Ayan, mong hello i-guess sir, mga- good evening po. Hi, Sir Emil. And of course, Sir Chris De Vera. Ayan, natawa siya. Napagkamalang dance. Oh, sorry po. Oo, kasi alam mo naman ako, no? Makulit sadyang makulit ang aking utak. At ayan, sa mga bagong nood at nanonood ngayon, yung pinag-uusapan natin, una pa lang is HIV awareness. And mga program na mga nasisimulan natin, no? At ginagawa sa community. Tama po ba? And eto na, sabi ni Sir Darwin kanina, kapag sinabi nating HIV awareness, meron yung pinakabagong usbong na program na tututukan natin. Ano po ito, Sir Darwin? Can you give us and walk us through with regards to this program? Dito sa hepatitis? Yan. Yes, oo. Alam mo, Doc Ricky, ang viral hepatitis ay kaakibat yan ng other sexually transmitted infections. At kasama din po yan, no, na pwedeng maging co-infection ng HIV, no? So, balikan lang po natin yung ating mga kababayan, no? Ito kasi yung programa na hindi masyado nabibigyan ng atensyon. Correct. Pero kung titingnan po natin, mataas din po ang fatality rate nito. Dahil ang viral hepatitis, kung hindi po ito naagapan, lalong-lalo ng viral hepatitis B and C, ito po ay pwedeng magdulot ng tinatawag nating liver cirrhosis. No? Yun. And eventually, ay kung hindi din po maagapan, ito po ay pwedeng mag-cause ng cancer of the liver. So, ito po yung dapat nating tingnan dahil sa ngayon ay hindi pa po sapat yung nagagather nating information at datos, no, sa surveillance data po natin. Gaano na ba kalala yung viral hepatitis sa Cordillera? And I'm sure, no, with the numbers na nakikita po natin sa mga nire-report po ng ating mga facilities na nagkakaroon ng mga reactive, marami po, no? Yeah, oo. So, kailangan nating kompletuhin yung continuum, yung cascade of care na dapat tayo po ay nagtitest. Dapat may free treatment din, may access din sa treatment. Yun kasi yung hindi kumpleto ngayon, Doc Ricky, no? May mga testing facilities po tayo, pero after testing, what happened next? So, yun, putol po siya. Yun. Kailangan nating buuin dahil ang viral hepatitis B po ay lifetime infection din po siya. So, yung gamutan din po ay lifetime kagaya po ng nasa HIV. So, kung sila po ay tumigil sa treatment, pwede rin silang mag-develop ng tinatawag nating drug resistance. So, yun yung Ayun. tinitingnan po natin. Oo. So, ibig sabihin nito, sir, this is, ang tawag nun, pwede makuha ng mga PLHIV natin. No? And ngayon, nakita natin to na isang primary concern dahil putol ang assistance na nabibigay natin. Tama po ba? That's right. Oo. Ngayon, ang gumawa po tayo ng programa para i-address tong gap na ito. Yun. Tama po yan. Na kung saan yung treatment and support is available sa mga iba't ibang hub. Tama po? Yes po. And yun po yung plano natin na gagawin, no, for the next few months and few years, no. Sa viral hepatitis, kagaya po ng ginawa natin sa HIV at STI program, Correct. dapat maging aggressive din yung number 1, the prevention campaign. Number 2 is yung awareness campaign na it's okay if you have viral hepatitis because help is available. Yun. Pero hindi rin po okay na wala kang viral hepatitis infection ngayon, ay okay lang na magkaroon ka. So, dalawang magkaibang bagay yun, no? Kung kaya nating i-prevent, well, let's prevent. Pero kung meron ka na dyan, dapat malaman mo na merong community help na available here in the Cordillera Administrative Region. Sir Darwin, bakit viral hepatitis C lang? Di ba alam natin na merong A, B, C and may combination din, no? Yes, Oo. no. Ang focus po natin ngayon sa programa, Doc Ricky, is viral hepatitis B and viral hepatitis C. Okay. So kung titingnan natin, ito yung mga blood-borne, no? Yeah, Usual, blood-borne, no? yeah. Ang viral hepatitis A po kasi ay sakop ng food and waterborne. Okay. So iba naman po ang nag-a-address, and alam naman po natin na for viral hepatitis A, it can go away even without intervention. Pero for viral hepatitis B and C, viral hepatitis B, meron po siyang vaccine Okay. to prevent. Pero kapag ikaw po ay na-infect, lifetime, no? So meaning to say, once you acquire the virus, it's forever in your Tama. system. Oo. Ang viral hepatitis C naman po, walang vaccine na available, pero meron siyang cure. Okay. So, kapag i-combine mo tong dalawa na ito and left unmanaged and untreated, it can really cause severe problem on your liver.
Ayun. So yan, 'di ba? Nag-expand ang support natin sa mga PLHIV natin. And of course, prevention, more on prevention, promotion, and of course, kung kailangan, ayan, treatment. Ma'am Gay Hope, papaano yung na-cascade na nila, no, with regards to this viral hepatitis C? So, ano po yung available services natin sa mga health centers natin or sa mga different hubs na available dito sa city with regards to this hepatitis, type of hepatitis? Actually, no, para sa mga, lalo na po sa mga buntis, no, available naman po yung ating screening. Bakit buntis? Ba't kailangan buntis? Actually, included na siya sa package actually ng mga buntis. So Pero, okay. lahat naman po ng services available po sa ating main health center po. Kasi Yo. andun po yung testing po kasi natin ng Oo. ng mga STI. So, sa mga buntis po, primarily, they do have baseline laboratories. So, included na po dyan yung HIV, hepatitis B, and syphilis. Most importantly po kasi yung tatlo since pwede po kasi siyang matransmit from mother to child. So, Ayun. Available naman po siya. Oo. Paano, may, for example, yung isang tao, no, may hepatitis. So, until saan po yung in-extend natin na support po sa mga taong diagnosed with hepatitis C? Miss Gay Hope. So, Sa community level. sa community level. Actually, for now po, screening lang po muna ang available sa atin. Nire-refer po natin yung mga clients natin sa BJHMC since sila pa lang po yung may treatment po for hepatitis B. So, nandang sa kanila ang Yes. injection. Tama ba? Treatment. Treatment. Oral. Oral treatment. Yes. Aside from that, Sir Darwin, ano pa yung pwedeng makuha nung na support nung tao diagnosed with? Thank you, Doc Ricky, no, and Ma'am Gay. And pero bago 'yan, balikan ko lang, no. Ang problema sa viral hepatitis B and C ay hindi lang problema ng mga people living with HIV. Okay. It's actually a problem of the general population, Ayun. no. Ang hindi maganda, no, sa viral hepatitis B and C, wala siyang masyadong, based on record or based on available data, wala siyang masyadong pinipili at tinutumbok na key population. Okay. No? Kaya na-mention ni Ma'am Gay na ginagawa siyang routine for even for pregnant women kasi napakataas po ng transmission ng viral hepatitis B kung ang infected ng viral hepatitis B or C ay yung mother. Oh. At hindi po kaagad nabigyan ng intervention yung bata pagkasilang. For example, no, for viral hepatitis B dapat within 24 hours nabigyan po ng vaccine, no. For viral hepatitis C, unfortunately wala tayong maibibigay, so dapat meron tayong available na treatment. So going back to the question, Doc Ricky, no, yun po ang pinakamagandang scenario na i-present ni Ma'am Gay Hope kanina na sa facility sa community level sa ngayon, ang available lang talaga screening lang. Yun. So ang question natin, bakit tayo nag-i-screen kung wala lang din naman po pala talagang maitutuloy na treatment? Correct. Kaya nga po tayo kumbaga nagiging aggressive din po tayo, no? And we would like also to mention na in Baguio City, mataas po ang risk of acquiring viral hepatitis B and C because open po ang entertainment businesses po natin. Okay. Sila din yung isa sa mga tinitingnan natin na posibleng makakuha din, no, ng ganitong klaseng mga infections. And hindi naman po para kumbaga i-halt natin, no, or pigilan natin yung business, pero at the end of the screening, dapat po sila ay nabibigyan din po ng treatment services. So Yeah. sa ngayon, Doc Ricky, hindi kagaya ng HIV na merong PhilHealth. Unfortunately, for viral hepatitis B and C, treatment sa ngayon wala pa. Wala pa. Pero as mentioned by Ma'am Gay, ang available na treatment facility is BGHMC. Medications are for free. Yun. Pero it's just so unfortunate na sa ngayon, hindi pa nako-cover ng PhilHealth po yung ating mga laboratory tests and all. So yun po yung tinitingnan natin na sana Paano sa malasakit, Sir Darwin? Hindi siya pwede po siyang ipasok din, no, sa malasakit. Kapag ang so inyong pwede. facility po Oo. ay meron, Oo. then pwede po siyang maipasok doon. So yun yung tinitingnan natin na sana meron ding ma-establish din talaga na programa for viral hepatitis para for continuity of care. Hindi naman binigay yan sa iyo na wala silang tiwala kasi ang ganda ng nagawa ninyo at nasimulan nyo, sir, sa programang HIV. Ayan. Kaya naman bilib na bilib kami sa inyo. At alam ko na yun napupuntahan nito to strengthen the program for this, no, for this particular hepatitis, no. Okay. Ayan. So, Miss Gay Hope, may pahabol ka pa ba sa pwedeng community service natin with regards to hepatitis HIV AIDS?
So ayan, abangan po nila yung pagbubukas ng ating pong Namnama Center soon. Saan? Sa Abangan nga, Triad. di ba? Abangan nga. Uy, wait lang yung... Uy, nakukuhanan yung hangin. Yung kortina, baka lamunin ka dyan, friend. Hawakan mo yun. Asan yung segment producer na mamaya biglang humangin, natakpan yung mukha niya. Lamunin yung isang guest natin. Ayan, maraming salamat. Oy, di ba? Ang seryoso ng usapan, no? With regards to this program. Syempre kasi seryoso naman tayo sa advokasya natin, no? Anyways, ayan, bago pagpatuloy natin ito, maya-maya lamang po, hanap buhay muna tayo. Alam niyo, last time, no, may iba lang tayo. Pumunta po kami sa isang book launching and of course, nakita natin ang isang mabuti nating friend na manager at the same time owner ng isang hotel. Kaya eto, bagong-bagong hotel, fresh na hotel. Panoorin nyo, itutour namin kayo. As promised kaninang opening. Andito tayo sa Right Park Hotel. Then, ikutin natin yung mga rooms nila. Alamin natin, maganda to eh. Balita ko lang ha. Halika, tingin na. Gusto ko siya. Low ceiling siya, pero pwede pala, no? Kahit low ceiling. Oo, maganda, elegante pa rin. Diba? Kailan mo na po ito, sir? Nung ano po, nag-open po kami December 1 po. December 1, Ride Park Hotel. Dito yan mismo sa Ride Park, Baguio City. Yan, kung saan kayo ano yung mga pony boys. Diba? Yes. Sige, punta tayo sa mga rooms nila. Dito po tayo sa residential. Wow! Tapos these are complimentary po. Yung Complimentary snacks po natin, snacks. yes. Oh, may complimentary. Tapos may drinks rin po tayo dito. That's also complimentary. Along with Yeah. the water bottle po. Tapos meron silang maker, coffee maker. Coffee maker. Tapos dalawang queen size ba? Full size po. Full size. Full size or double bed po. Tapos ang maganda, may veranda sila. Kitang-kita mo yung view ng Baguio. Ay, ito. Kwan po. Sa golf course. Yes. Yan, Sa- yun ang view niya, golf course. Baguio Country Yes, Club. Baguio Country Club. Ayan. Diba? Oo. Oh, fresh na fresh. Ayan. Fresh na fresh ang mga rooms nila. Ito kasi pinaka-gusto ko sa CR. Ayan. Kung magandang CR, bonggang CR, expect mo ba ng service bonggang? Ganun ako. In fairness mo, tinipid yung space. Tapos yung water nila, may filtration system. O, di ba, bongga? Ito may connecting flight. Oh my God. Bongga. Ilaw natin. Four system. Tapos ang ganda ng mga parang kabayo talaga. Ang motif niya kabayo. Looking for the perfect escape sa City of Pines? Dito sa Ride Park Hotel, they don't just give you a room. They will give you the ultimate Baguio Dami experience. niyang connect the flight. Ay, dami connection. Diba? Maganda siya sa family vacation dito sa Baguio. Yan. Sige. Ito po is yung presidential. Guys, mga katok, ito naman ang honeymoon suite nila. Honeymoon suite. Ayun. Ay, wow, bongga. Kanina ko agad ang kanilang love. Love. Oh, may kabayo ulit. Ayun. Ang maganda dito sa design, though hindi naman ako expert, no? Na-appreciate ko kasi may touch of native pa rin sila. Yes. Yan. So, may touch of native sa Baguio. Baguio vibe. Well, Baguio vibe, tama. Tapos dito, hindi nawawala ang kwan nila, baranda. Kasi yun ang gusto ko sa mga hotel, sana yung baranda nabubuksan. At eto yung mga hotel na nabubuksan yung baranda nila. Hindi lang design. Pero eto, surround lang ng Manor, Pakdal area, papunta sa Malacanang Palace, Mansion. Tapos ito yung room nila. Wow! Oh, bongga. Imagine waking up to the scent of pine trees at yung malamig na simoy ng hangin. Steps away ka lang from Ride Park and the mansion. Sobrang convenient, di ba? Oh, ito din yung CR nila. Bongga. At least yung mga rooms convertible. Yes. Pwede mong i-adjust. Depende sa guest na at least hindi ka mawawala ng i-offer sa mga guest mo. Diba?
Napaka-flexi yung room. Ito ang mga katok. Ito naman ang family room. Wow, pang family nga ako. Ang ganda. Pansin ko sa kanila mo. Kahit nasa Baguio pa, di ba malamig? Maging mas cooler. Tapos at the same time yung design, as in yung kahoy talaga, parang cowboy na cowboy. May touch pa rin talaga siya sa right part. No? Oo. Tapos with aircon rin po. Back aircon, and of course yung view. Siyempre laging tinitigan, di ba? Yung view. Oh, yan, may view pa rin, namubuksan pa rin yung veranda. Di ba? Bongga. Oh. And, ayan. Yan. Wow. Ang lambot. Oh. Ito yung family. Ilan po pang ilan po ito? Good for 4. Good for 4. Ayan. Good for 4 siya. Ito mga katok, ang 2-bedroom deluxe nila. Ayan. Oh, wow. Cute. Ano to, sir? Baka magkamali na naman ako. Anong pet to? Elephant. Pang kids. Yan po yung mga pang kids setup namin. Tapos yung ano po, free rin po yung kids sleeper tsaka yung kids room. Ay, talaga? Yes po. Ano to, disposable? Ay, hindi. Maganda yung tela niya, ha? Fairness, ha? Malamig siya. Whether you're here for a staycation with a fam, a romantic getaway, or a quick coffee break with a view, hatid nila ang warm hospitality na tatak Cordillera. Ayan mga katok, pinagbigyan tayo para ikutin ang bagong hotel po dito sa Baguio na kakabukas ng December 1. Fresh na fresh, mabango. In fairness, ayan, kaya hindi po kayo lugi sa pera ninyo. Kaya naman, bisitahin niyo po sila. Andito lang po sila, kitang-kita niyo po. Dito po sa mismong Wright Park, ayan, ng Baguio. Ayan, kung saan po kayo pwedeng sumakay ng mga kabayo. And of course, nakita niyo naman ang motif nila, no? Hindi mawawala ang mga kabayo. So, sulit na sulit ang stay. At of course, ang bayad ninyo kasi bagong-bago yung hotel. In fairness, naikot namin kayo sa iba't ibang rooms nila. Ayan, meron kang couple room, family room, double room. Tama ba? Ayan. And of course, yung pinaka-bonggang room nilang presidential room. Okay? Ayan. So, i-flash namin dito sa screen ang kanilang mga contact details. And yeah, bisitahin nyo. Dito na kayo mag-check-in para sulit na sulit ang bakasyon nyo dito sa Baguio. So ano pang hinihintay nyo? Pack your bags and come home to the heart of Baguio. Wright Park Hotel, your cozy retreat, redefined. See you there! Yes naman, di ba? Sabi ni si Ters, ayan, yes sir Ters, meron na kaming commercial. Ay, magpa-commercial ka na din. Ayan, okay. Ayan, yan pong Wright Park Hotel. Ayan, matatagpuan po yan sa may Pakdal. Ayan, sa, syempre, sikat na kabayuhan. Ayan. Ang pangit pakinggan. Hindi kasi yun naman talagang theme ng hotel. Nakita nyo, panay kabayo. Pero iba yung Oo. pumapasok sa isip namin dahil. Ha? O nga, HIV kwan pala to, no? Anyway, sa mga bagong tune-in lang, no? Napag-usapan natin kanina about HIV. Napahapyalawan lang kasi alam ko namang isang oras ay hindi kasya. Oo. And pangalawa dyan ay ang ating hepatitis C. Ayan, hepatitis C, B, and C. Tama, no, Sir Darwin? That's right. Yes, and of course, Sir Darwin, ano yung pangatlo na kailangan nating i-focus sa susunod na pagbalik niya dito? Siyempre, ayan, nagpapasalamat pa lang tayo ngayon, pero mas magpapasalamat tayo dahil babalik-balik sila para sa iba't ibang programa na pag-uusapan natin. Sir? Ayan, no. So isa din sa mga programa na binabantayan po natin ngayon, no. Syempre in relationship with mental health, ay tayo din po sa DOH ay nagpupush ng traditional alternative healthcare program. So, ang programang pong ito ay tumitingin sa kailangan na talaga nating ma-integrate sa ating mga primary care facilities. Kasi sa bisa po ng ating universal healthcare, no. Alam mo, Sir Ricky, nakakalungkot isipin na ang ating mga neighboring countries, like for example, Cambodia, Thailand, even China, no, Yeah. ay really investing on traditional and alternative healthcare. Ibig sabihin, yung kanila pong mga kababayan, no, sa kanilang mga lugar, pag sila po ay nagkasakit, they have this option to avail traditional or western medicine. So, nakakalungkot isipin na ang isang rehiyon kagaya ng Cordillera Administrative Region na napakayaman sa natural resources and indigenous knowledge about traditional and alternative healthcare ay hindi pa gaanong nasaturate yung ganitong klaseng programa. At makakatulong po siya sa wellness
and therapeutic approach po ng ating mga kababayan. So, alam naman po natin, no, laman ng social media ngayon, stress, burden sa work and all. correct. And hindi po kailangan, no, sa lahat ng mga ganitong pagkakataon ay gamot agad ang Yes. iinumin natin. So, ang daming mga ways na pwedeng gawin para po maibsan, mabawasan ng stress at kumbaga gumaan ang pakiramdam. So yun po ang bagong offer po ng Department of Health sa pamamagitan ng indigenous, traditional and alternative healthcare program. Ayan, and yan ang isa sa mga topic na bigyan natin ng pansin, no, sa mga susunod na episode natin. So ngayon pa lang nagpapasalamat tayo sa oras nila. Hindi po biro ang pagpunta dito ng alas 7 ng hapon, no, para lang magkaroon tayo ng programa at sa Lunes. Ayan, so alam, bilis ng oras, Sir Darwin, no? Pero anyways, kuha na naman natin ng about anong expect natin sa mga susunod na guesting natin dito, Miss Keho. No? Ayan, interesting topic din po na itakal natin is about sexually transmitted infection po. Kasi isa din po kasi actually ito sa mga nagiging problema po natin sa community. So, since dumadami din po kasi yung mga cases natin ng aside from HIV, syphilis and gonorrhea. So, yan po yung isa Yan. din maganda Syphilis, i-topic natin. gonorrhea, and HIV. HIV, yes. Ayan, kasi mga STIs natin, sexually transmitted infection. Yes. Oo, and of course, yung mga warts, ganun. Yes po. Di ba dito sa Choose Life, nagtatanggal siya ng warts. May mga doctors po Yeah. kami dito, may mga specialista kami. No, pwede po kayong pumunta dito, magpa-appointment, pwede kayong magpatanggal ng warts. Ayan, anal genital warts, ha, hindi yung nasa mga mukha. Pero pwede rin yung mga nasa mukha. No, tama ba? Ayan, then may mga specialist din po kami dito, iba't iba. Tingnan niyo po yung Facebook page namin. Ayan, so ang likli lamang po ng usapan before po na magpaalam kami. Ayan, eto ang sabi nga namin kanina, may utang pa kami sa inyo, no? Eto po, pinuntahan natin na nakipiyesta tayo sa bayan ng Agno, Pangasinan. Panoorin natin to. Hi mga katok! Yes! This is it! This is the moment! Ito na ang tinatawag namin mental health break. Kaya samahan nyo kami, may pupuntahan tayong lugar. Sabi nga nila, minsan, no? Most of your travels are not more on vacation, it's more on education. Kaya, tara na. Tukuhayan natin ang isang lugar na kung saan papahinga tayo kahit saglit. Samahan nyo kami dito sa Katok! Minsan, ang pinakamagandang gamot sa pagod na isipan ay hindi makikita sa butika, kundi sa dulo ng mahabang road trip. Join us as we take a quick detour from the noise and find our peace in the hidden gem of Agno, Pangasinan. The drive was everything, seeing the scenery change from city buildings to open fields. It's like our souls started exhaling. We checked in at M&M Farm Resort. Perfect spot, guys. Sobrang relaxing, surrounded by nature. The ultimate base camp for our mental health break. Siyempre, hindi kumpleto ang adventure kung walang food trip. We headed to the local market and got our hands on the freshest catch. Isipin nyo, fresh fish na kakukuha lang sa dagat. We cook our own meals back at the resort, and there's something so therapeutic about preparing your own food. Bawat hiwa, bawat timpla, lasang freedom. Then, we felt the sand of Abagatanan Beach. The waves, crystal clear. The vibe, pure serenity. Pero ang highlight ng gabi, the energy was off the charts when we attended the Miss Gay pageant. Meeting new friends, the laughter, the talent, it reminds you that life is meant to be celebrated.
upang ipamulat sa mga kababaihan na nais magpalaglag ng isang batang sanggol na galing sa pong may kapal. Imbis ng palaglag po kayo, bakit hindi nyo na lang po ibigay sa aming part of LGBTQA+ community? Bakit nga ba natin kailangan ito? Because a mental health break isn't a luxury. It is a necessity. We need to unplug to recharge. Taking time to relax and just be in the moment helps us process our thoughts and come back stronger. So, if you're feeling overwhelmed, this is your sign. Take the trip, buy that fresh fish, make new friends. In the end, it's not just about the destination. It's about finding yourself again along the way. Stay mindful, stay adventurous. Hi mga katok, dito nagtatapos ang ating mental health break. At yes, truly there's health when you practice mental health. At dito nakikita nyo, ayan, magpapaalam na tayo sa Agno Beach. Ayan, dito lang po yan sa Agno, Pangasinan. Puntahan nyo, fresh na fresh. Parang nasa ibang lugar po kayo. Parang nasa Palawan at nasa, ang tawag dito, Boracay. Ayan. So, eto, fresh na fresh ang beach. Wala masyadong tao. Ang tahimik. Ayan, mamaya may party. Okay, mamaya makikita nyo yun sa video natin. Once again, maraming salamat po. Practice mental health and grounding. And thank you so much for supporting mga katok. Kompleto po sila dito. Oh my God. Nandito yung mga idol ko. Ayan. Ba't ngayon lang kayo pumunta dito? Patapos na kami. Nanonood ako sir, tignan mo kasi kung sino yung mga viewers mo. Ay, sorry naman. Oo, mag-sorry ka. Anyway, ayan, oo. Andito yung mga i-guess natin. Doon isa-separate ko to. Gusto ko silang pumunta dito. Anyways, ayan, kapatid ko sa Australia, Alan Lucas, hello. Ayan, and family, mga pamangkin ko. Ayan, nanonood sila. And of course, Sir Tercero, ayan. Sir Ters, yan, iba talaga. Sabi niya, salamat po sa DOH Car for accommodating our research student. Mabuhay po kayo. Andito Sir Darwin. Yan. Mamaya, magbigay siya ng action. Binasa ko na. Eunice Nan at Ibardulasa. Hello, sir. Hello po, Ma'am Eunice. Ayan, salamat po sa friend ko na madadalhin niya ako sa Agno. Nararamdaman ko na. Di ba, ayaw mo ng Agno? Dago pa ng gusto mo. Tigilan mo ako, Ters, ha? Anyways, ayan, maraming salamat po sa mga guests natin. Sabi ko nga napaka-special. Lagi no, binibigyan natin halaga yung mga guests natin dahil hindi po biro magbigay at maglaan ng oras papunta dito at para magbigay serbisyo publiko tulad ng inyong napanood. Kaya naman, balikan po natin ang of course DOH Car Regional Program Manager for HIV/AIDS, yan, Hepatitis C, and of course sa alternative medicine, tama po ba? Ayan, Sir Darwin Francisco Babon, para po sa kaniyang parting words po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat no, Katok family no, and of course sa pangunguna ni Dr. Ricky Ducas, kami po sa Department of Health ay nagpapasalamat po sa opportunity na binigay po ninyo sa amin ngayong gabi no, to discuss relevant topics on viral hepatitis B and C, HIV, STI, and of course traditional and alternative healthcare. Kami po mga kaibigan sa Department of Health ay asahan ho ninyo natutulong po sa ating mga local government unit, and we continue to maximize platform as this no, na pinipresent po ng ating kababayan kagaya po ni Dr. Ricky Ducas. So, maraming salamat, at kung kayo po ay merong mga karagdagang questions na hindi ho namin nasagot ngayon, maaari po kayo makipag-ugnayan sa Department of Health sa amin pong official Facebook page, or pwede nyo po kaming i-message sa DOH STI and HIV program page. So, maraming salamat at ingat po tayong lahat. Magandang gabi po.
Wow, overseas talaga, no? Speaker talaga ang guest natin. Napaka-effective. No, maraming salamat, Sir Darwin. And of course, tatawagin ko po ba to? Tsaka lang. Friend. Diyos ko. Advocate for local HIV, kasamahan po natin. And STI response, kasamahan po natin sa Health Services Office under, Social Hygiene Clinic. Miss Gay Hope Chi Lam Alangsab. Ayan. Maraming salamat Sir Ricky, no, sa pag-guest po sa atin para at least an eye-opener po sa mga nanonood, no, na it's a way to break the stigma also. And speaking of stigma, inaanyayahan ko po kayo during the session in Bloom. Magkakaroon po tayo ng booth Yun, oo nga pala. Session sa Road in Malcolm Bloom. Square po. So, free testing po. Pwede din po tayo makakuha doon ng condom and then lubricant po. Yeah, may mga condoms Yes. and lubricants na ipapamigay dyan, no? Yes. Sa Session Road in Session Bloom. Road in Sadyahin nyo yung booth. Yes po. Sa may Malcolm Square po tayo. Doon po tayo magse-set up ng ating booth. Sa loob ng Malcolm Square. Yes, it's free, it's Oh. confidential. Yeah, free confidential. Ayan. And of course, bago ako magpaalam, hi, Miss Eunice. Hello. Shout out daw po kay Aga Nanat. Hello, Aga Nanat. Mamaya kung ano masabi ko din. Eunice, ha? Ay, sino to? Si Aga. Yes, friend ni Aga. Sino friend ni Aga? Charlene? Chakit lang. Friend ni Aga pala to. Okay. Si Eunice ang friend. Oo. Sa Agno. Yes. Yeah. Uy, balik kami, ha? Eunice, ha? Okay. Thank you so much once again, mga katok! At bago po tayo magtapos at magpaalam, hanap buhay muna tayo. Panoorin ito. Welcome to Choose Life Pharmacy and Multi-Specialty Clinic, your pharmacy with advocacy, providing quality, compassionate, and reliable healthcare for you and your family. We offer services in internal medicine, dermatology, counseling, general and adult psychiatry, and neurodementia care. Here at Choose Life, we treat you with care, respect, and dedication. Visit us at Piao Yen Shopesville Building, Bonifacio Street, or Kisambin Street, Baguio City. Choose Life, your pharmacy with advocacy. Mga katok, gusto mo bang i-promote ang iyong restaurant, shop o serbisyo? Bukas po kami para sa inyong mga negosyo. Be our official sponsor and let's grow together. Sa Katok, siguradong bida ang negosyo mo. Tawag lang o mag-message sa aming official Facebook page. Sa Katok, siguradong bida ang negosyo mo. Eto na mga katok, mabilis man ang oras, punong-puno naman ang ating puso. Mga gabing, ito ang patunay na bawat kwento ay pagsubok laging may liwanag. Click the and subscribe button, i-like, i-follow at i-share ang ating content dahil bawat share ninyo ay maaaring magsalba ng buhay ng isang taong nangangailangan ng Real Talk. Tandaan, sa mundong maingay, piliin nating makinig sa totoo. Ako ang inyong host, Ricky Ducas. Balik ng Ducas hanggang sa susunod na kwentuhan, tawanan at katotohanan. Dito lang sa Katok. Magandang gabi sa inyong lahat.